Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Etong si Leila de Lima, ang problema ko kasi dito sa Ali, nagbabanta siya. Ano ho ito? Disbarment case is waiving para dito kay de Lima. Mga kababayan, kung kayo ho, tatanungin ko. Kasi mula nung muling pumasok sa eksena, itong si Leila de Lima, wala na hong ginawa itong Ali na to kung hindi maghasik ng lagim. Ngayon, ang tanong dito, sa tingin nyo ho ba, dapat madisbar na yan si Leila de Lima dyan sa mga pinagagawa niya na yan. Alam niyo ba ang caption ng Daily Tribune dyan sa post nila na yan? Still bitter, Junel. Mantakin mo, napakalaking pahayagan. Aasarin ka ng Junel. Di ba? Pati itong mga malalaking pahayagan na to, hindi na hudlin ni respeto itong si de Lima. Still bitter, Junel. Ano ba sabi ni de Lima? De Lima, Supreme Court may face impeachment over Sara ruling. Anong i-impeach nyo yung lahat ng ano na yon? Yung lahat ng maestrado na yan ang problema Kabiteran ho yan mga kababayan. Move on na ho kayo. Meron naman ho kayo sa February next year. Ilang buwan na lang naman. August na tayo ngayon. September, October, November, December, January. February, 5-6 na buwan. Kung talagang mabigat ang mga ebidensya dyan, okay. Malay nyo, yung nakahain na asunto dito kay VP Sara dyan sa ombudsman, magamit pa yan sa impeachment laban sa kanya. Alam ko na, hindi basta-basta makakapagbukas ng bank account sa ombudsman. Di ba? Hindi basta-basta makakapagbukas, hindi kagaya sa impeachment court, pwedeng ipabukas yung mga bank account si VP Sara. Yun lang naman ang pakay nila. Yun lang ho ang endgame nila. Hindi na makatakbo sa 2028 itong si Vice President Sara Duterte. Para sa atin, grounds na yan para sa disbarment. Yang hindi paggalang ng isang abogado sa desisyon ng ating mahuhusay at matatalinong maestrado dyan sa Korte Suprema. Ito pa mga kababayan, viral din ito mga kababayan sa social media ngayon. Itong lumabas na survey na kung saan ito masyadong kumbaga kung alam mo na galawan sa politika, ganito ho kasi yan. 'Di ba biglang SONA, palakpakan sila. Ang daming bago SONA, talagang binibuild up nila itong si Marcos Jr. Kung kaso nahirapan sila dahil nga medyo lubog, pero kung maaari talagang i-build up ho nila yung mga gawa-gawang accomplishment niya, kasi marami hong imaginary ang mama na yan. Merong imaginary supporter, merong imaginary accomplishment, marami ho siyang imaginary, no? Ngayon, pagkatapos nagpalakpakan sa kanya, 'di ba, sa SONA, maiya naman kayo, palakpakan yung mga unggoy na nakikinig sa kanya. Palakpakan. Pagkatapos ng SONA, nag-survey ang Okta. Ganun ang katindi yan, mga kababayan. Pagkatapos ng SONA, biglang labas ng survey ng Okta na kung saan ito daw si Marcos Jr. from 62% naging 64% na siya. Di palakpakan ho natin. Tapos itong si Escudero na ika nga, na siya ngayon stray bullet na. Ika nga, wala ng direksyon. Hindi na siya hawak sa leeg nitong si Lisa, no? At naniniwala tayo diyan sa pagbabalik niya bilang Senate President dito sa 20th Congress.
wala nang galaw ang Malacanang diyan sa pagkakaano niya na yan, pananatili niya bilang Senate President. Kasi kung titingnan niyo lang ho mga kababayan, yung naratibo ng House of Representatives, kaisa ho sila sa planong pagbaklas o pagpapalit o pagpapaupo dito kay Soto bilang Senate President dito sa 20th Congress. Kaso yung mga ika nga Duterte block diyan sa Senado, at kasama dyan si Senator Rodante Marcoleta. Mapa Duterte Black, mapa hindi Duterte Black, hindi na para sa atin para pagdebatihan yan. Hindi mo kailangan maging Duterte Black para ika nga suportahan ka ng mga taga-suporta nitong si dati Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ayaw at sa gusto mo, pagka ginawa mo ang tama, matatag ka bilang Duterte supporter. Kaya yung Duterte Black na yun, wala hong ano yan, wala hong karga yan para sa atin. At bigyan din naman ho natin ng si Senator Rodante Marcoleta. Hahawakan ho niya napakalakas na na komite. Ang dami ho niyang iimbestigahan diyan. Anong gusto niyo? Every time na nag-iimbestiga siya, isa sa mga Duterte Black, ganito, ganyan, ganyan. Gusto niyo ho ba yun? Ano na natin? Ayusin na natin ngayon pa lang. Kung hindi siya Duterte Black, well, good. Walang problema. Palakpakan tayo. Para hindi lahat ng galaw ng mama, mabahiran na kagad, Duterte Black yan Yan ang gusto ni Duterte Di ba? Ano na naman yan? Puro anti-administration kasi Duterte Black yung Ito sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Hindi mo kailangan pumasok dyan sa Duterte Black na yan para ika nga malinya ka sa mga Duterte. Kahit sino congressman at senador, pagka ginawa nila ang tama, ang sinisigurado ko dito, malilinya sila sa mga Duterte sa ayot sa gusto nila. Una sa lahat, pagka ginawa mo ang tama, aayawan mo, kokontrahin mo lahat ng kabalbalan ng administrasyon. Tama, mali? Yun ang una mong gagawin. Una mong gagawin, iimbestigahan lahat ng kakurakutan na nangyayari dito sa administrasyon na to. Sino masasagasaan? Administrasyon ni Marcos Jr., ang dating, sino magbebenepisyo? Dahil tinitingnan nilang tatakbo sa 2028 si VP Sara. Kahit hindi sinasadya, ang dating parang nagiging Duterte supporter kung sino man ang tumayo dito sa administrasyon na to. At tayo, kahit na hindi Duterte supporter, hindi Duterte supporter, pagkatama ang ginawa niyan, ang sigurado ho dito mga kababayan, makakatikim na masigabong palakpakan. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa nakita na nating larawan sa social media na kung saan kitang-kita ho natin na ang Duterte siblings, yan na talaga. Yan ang ika nga nagkakaisa ho. Ano man ang intrigang nangyayari ngayong mga panahon na to sa mga taga-suporta, sa kung sino pa man, ang sigurado ho dito, united ang pamilya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung nagkakaisa sila, sino ba naman ho tayo para pag-away-awayin yung mga bagay-bagay na dapat sana sila ang kumikilatis, umaayos, o kung ano pa man, di ba? Kaya tayo, ano ho tayo dito? Kung ano man ang kaganapan sa social media, tinatanong tayo bakit di tayo nagbabato ng mga punto de vista. Kasi kung nandito man si dating Pangulong Rodrigo Duterte, alam nyo ano sasabihin niya? Stop it. Hindi niya lang masabi. Kaya ayaw nilang tumigil. Sa kanila naman yan Decision nila yan. At ako malugod kong rinirespeto yan. Lahat sila, rinirespeto ho natin yan. Ika nga. Kasi pagka ang nangyari, pinuna mo to, pinuna mo yan. Kinontra mo to, kinontra mo yan. Wala nang problema sa pagkontra. Pero tayo dito, ika nga, meron tayong isang pinaglalaban. Kung iba man tayo hindi supporter pero gusto nilang maisaayos itong bansa na to, meron pa rin tayong ika nga common goal ngayong mga panahon na to. At kailangan nating mag-regroup, magpalakas dahil sa 2028, kailangan ho yan ni Vice President Sara Duterte. Hindi na para sa akin na ika nga sumausaw pa dyan. Ayaw nyo na silang magbalagbagan, magbakbakan dyan sa issue na yan. Atin lang ho dito, kung nagkakaisa ang Duterte siblings, maging masaya at makiisa ho tayo sa pagkakaisa nitong pamilya na to. Dito tayo kay Atty. Trixie Cruz Angeles, sinagot ho niya dito yung mga claims nitong si Christian Munsod. Game. Si Trixie Cruz Angeles, ito ang luminous. Yun.
ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol doon sa komento ni dating Commissioner, Constitutional Commissioner noong 1986 na isa sa nag-frame o gumawa ng unang draft ng 1987 Constitution, yung Nira Typica. Sabi ni Attorney Christian Monson, what if the charges are true? Sabi niya, I think the Supreme Court should rethink its decision because the whole purpose of impeachment is to protect the people from betrayals of public trust and graft and corruption and so on. What if the charges are true? Mabuti sana po kung hindi siya abogado at hindi niya alam yung tunay na kasagutan sa katanungan na ito. Ang kasagutan dyan ay nandun sa pagpoprotekta ng ating karapatan to due process. So, muli, ano ba ang due process? Sabi sa ating saligang batas, no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, ano ba ang mga ito? Sa procedural due process, kailangan sumunod kayo dun sa proseso. Kailangan may notice at may pagkakataon na sumagot. Sa substantive due process, kailangan mayroong batas. Masasite kayo na batas na nilalabag ng tao at yung batas na yon ay valid. Ibig sabihin, yung batas na yon ay na-create ng tama at it involves public interest or a public good, mayroon talagang tina-target na gayon para protektahan. So, bakit due process ang binabanggit natin? Madalas, ang isang ordinaryong layperson, hindi abogado, iisipin mo talaga, bakit kailangan mong protektahan o sumunod sa mga rules na nagpoprotekta sa due process kung sa tingin mo naman, guilty yung tao? Bakit pipigilin o pipigilan yung proseso? Sabi sa saligang batas, uulitin natin, no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Imagine natin kung walang due process. Imagine natin, halimbawa, kapag inaresto ka, wala kang Miranda rights, hindi ka sasabihan kung ano ang karapatan mo. What if mag-aaresto na lang ang mga pulis at kahit walang basis, ilalagay nila sa kulungan tapos maghahanap ng ebidensya laban sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, maaari ang mga state agents o ang isang gobyerno, mga ahente ng gobyerno na basta na lang magdakip ng tao at hanapan ng ebidensya ito habang ito ay nakakulong. Nako. Importante ang life, liberty, or property kung kaya't mayroong due process. Pero ano ba naman ang pinoprotektahan sa due process? Ito ay restriction sa isang malakas na puwersa ng Estado. Sabi na ang tingin ng saligang batas o ang pinoprotektahan, ang punteriya ng saligang batas dito is ang isang tao, ay magandang gabi Mr. Cheese, ang isang tao kapag kaharap niya ang mga puwersa ng gobyerno o ng Estado ay nag-iisa. Kadalasan, ang kasama lang niya kung sakasakali ay yung kanyang abogado. Pero against the forces of the state, kailangan may protection ka kasi magiging abusado ang Estado laban dun sa isang individual. So yung Bill of Rights natin sa saligang batas ay nilalagay doon bilang breaks, pangpigil sa Estado na posibleng manggigil sa isang tao o isang grupo ng mga tao at magbaliwala na lang. Hindi na sila mag-aandar and they will not act with fairness. So basically, ang pinoprotektahan ng ating due process clause ay equal, ay maging protektado ang individual
doon sa possibility na maging excessive ang Estado. Nakikita natin, halimbawa, in criminal cases, hindi ba kapag mayroon criminal case, let's say, sa search warrants. Ang search warrant, kailangan po didinggin ng isang judge yung request for a search warrant, kailangan may basihan, kailangan may pagkakataon yung judge to ask searching questions para masiguro na yung mga saksi o mga witness ay nagsasabi ng totoo at may basihan para mabawasan yung normal na right natin to privacy and yung right natin to our security of abode. Ibig sabihin, normally, hindi dapat pinapasok ng basta-basta ang bahay natin, ngunit ay na-allow natin yan in cases like search warrants when a judge issues the order. So, paano kung hindi ka kumuha ng search warrant? Ang nangyayari, yung ebidensya na nakuha na yan, ay hindi na magagamit laban sa akusado. Ang tawag dyan is fruit of the poison tree or fruit of the poisonous tree. Ibig sabihin, pag nilabag mo yung proseso na nagagarantiya ng pagprotekta dun sa tao, hindi mo na magagamit yan bilang ebidensya. Kapag nilabag mo ang karapatan ng isang tao, you cannot benefit from that. So, kapag violate mo yung proseso para sa pagkuha ng ebidensya, ang sinasabi ng mga hukuman, excluded na yan. E paano kung yun lang yung ebidensya at talagang tingin natin may sala yung akusado? Lalabag ba ng hukuman yung due process requirement? Hindi. Baliktad nga. Ang sasabihin ng hukuman, napakahalaga ng karapatan natin dyan sa due process na kahit sa tingin ng lahat, guilty yung tao, kahit sa tingin ng lahat, ito na lang ang natitirang ebidensya na pwedeng gamitin, i-exclude pa rin yan dahil sinasabi ng hukuman, kailangan i-temper yung lakas ng puwersa ng Estado because it could become abusive later on. It could even be abusive as we speak. So, dito sa kaso ni VP Inday, nakita ng hukuman na may bahagi ng proseso sa impeachment na kulang sa pagpoprotekta sa karapatan ng isang respondent. Hindi nabigyan ng pagkakataon si VP. Teka lang. 940,000 subscriber na ho pala tayo. Palakpakan. Ibang klase naman. Yan na nga ubos yung sinasabi natin. Isang beses pang palakpakan. Ninanamnam ko lahat ng sinasabi nitong si Attorney Trix, di ba? O natututo tayo kasi abogado yan. Hindi naman tayo abogado eh. Inday na makita yung ebidensya laban sa kanya, makita yung articles of impeachment, at mabigyan ng pagkakataon na makasagot. Bukod pa dyan, hindi pinakita ng mga kongresista kung mayroong talagang reklamo na ikaapat na reklamo, hindi rin nila ipinakita ang articles of impeachment at ang kaakibat na ebidensya na ito nung ito ay pinaikot doon sa mga miyembro ng Kamara. Bakit mahalaga ito? Kasi hindi ka pwedeng mag-imbento. Hindi ka pwedeng magsabi na, ito, pirma na lang kayo. Bigay na natin ito. Diretso na sa Senado. The House has the power to conduct the impeachment. The House has the power to hear it and to determine kung they have sufficient evidence para sumulong sa trial sa Senado. In other words, sabi ng Korte Suprema, may due process pag fina-forward yung reklamo sa Committee on Justice. Pero bakit ganun? Kapag naka 1/3 vote, hindi na mabibigyan ng due process yung respondent. Hindi pwede yan, sabi ng hukuman. O House,
gawan nyo ng rules yan. Garantiyahin nyo naman na pinoprotekta ninyo ang karapatan ng respondent. Ang sinasabi ni Mr. Christian Monson, paano kung guilty? Sir, lalo na kung guilty. Paano kung totoo? Sir, lalo na kung totoo. Kasi para magarantiya natin na magiging fair ang proceedings, the state or the government forces must also act with fairness. Doon una manggagaling yung pagtrato sa respondent na dapat ay patas sa batas. Bukod pa dyan, maaari natin sagutin si Mr. Monson. Sabi niya, what if the charges are true? Then sir, sabi naman ng Korte Suprema, pwede niyo yung i-file no earlier than February 6, 2026. Okay. So, pagka nakita natin yung mga ganito, marami tayong nakikita ng mga tao na tutol dun sa desisyon o resolusyon ng pinakamataas na hukuman. Actually, di naman ganun karami. Ang problema lang, talagang maiingay lang sila. Di ba? Hindi naman ganun karami. Yung mga pabibo lang sa social media. Yan sila Christian Monson, yan sila Dilima, mga typical dilawan pinklawan. Yan sila, ano pangalan ito? Itong si Boy Lamas, di ba? Yung pinakaunang dumistorb sa kaluluwa ni Risa. Oy, ikaw Lamas, na-disturb mo ba kaluluwa? Ito ay dahil nga, uunahin nila ang pagprotekta sa karapatan ng individual. Nakita natin ang lakas ng puwersa ng House. Doon pa lang sa pagkoconduct nila ng inquiry, may karapatan to cite in contempt ang House. May karapatan silang magpa-detain. May power sila na maging immune sa mga sinasabi nila during the course of any inquiry. Diba? Mayroon silang, marami pa silang iba. May power of the purse pa. So nakikita natin that the Congress, the House, is very powerful. And you have an individual, the Vice President, na nakaharap dyan sa mga kongresista. And they could have detained her. They could have, asked her question after question after question. They could have, wasted her time by asking her to be there every day, for 6 months and so on, para hindi siya makakaikot, para hindi niya magawa yung kanyang trabaho, para hindi siya makakonduct ng charitable work. So, the Congress has all these powers and the respondent has the Bill of Rights. That is how the Constitution equalizes the treatment between the agents of the state or the state itself, the government, and the individuals that must face them. Natawa ako kasi mayroon pang nagpo-post dun sa wall ko na ginagamit ang mga salita ni dating Supreme Court Chief Justice Puno. Pero hindi ito punto. In other words, sinasabi kasi ginagamit ng iba yung principle of operative fact. Ano yung operative fact? Ibig sabihin nun, nagawa na yung mali. Pero wala silang notice na mali yun. Kasi wala namang dating desisyon ang Korte Suprema dyan. Therefore, sasabihin ng hukuman, mali yan, but they will apply to future cases and not to this one. Yun ang sinasabi daw ng ilang mga dalubhasa. Pero yung sinasabi na ganun, hindi po kasi yan sumasagot doon sa paratang na ang House of Representatives ay lumabag sa karapatan ng ating vice-presidente. So,
while they can argue operative fact, it still remains na nalabag ang karapatan ni Vice President Inday. And that will be of primary importance. Kaya nga po gumawa ng ganitong desisyon ang Korte Suprema para masiguro na masusunod ang due process. Yun. Mag-hi lang po ako. Hi, Sir Dean. Kakagising lang daw niya. So, nakakatuwa si Sir Dean kasi pag naghahanda siya for work, naka-on yung live natin. Konting ano na lang ho mga kababayan, konting push na lang ika nga. 60,000 subscriber. Tingin ko bago mag-September. Sana bago mag-September, no? Napakagandang ano ho nun ng ika nga birthday gift sa atin, no? Birthday month ho natin yun, September. Sana makapag 1 million na tayo. Bago September sana. Kaya ba to 60,000? Parang wala po eh. Yung iba kasi tamad mag-subscribe eh. Pero kung masipag mag-subscribe ang lahat, tingin ko kaya. Pero yung iba kasi medyo tamad. Kaya sabi ni Ma'am Henriette, no pressure ha. Wala akong ano yan. Ika nga wala ho tayong yaang subscriber na yan darating. Kung di aabot di wala ho tayong magagawa. Kung aabot di maraming salamat. No pressure. So if it is illegal, they can make it right in the coming year. They can follow the process. They have to first create rules. Kailangan muna gumawa sila ng mga patakaran na maaaring makasagot ang respondent sa isang impeachment case. Diba? Doon, lalong-lalo na kung gagamitin nila yung 1/3 rule. Sabi ni Tony C., what if the charges are not true? Eh, yun na nga. Can Attorney Claire be liable daw for contempt? Sabi ni Music Ground. It depends. What exactly do you want to hold her for? What did she say? Kasi right now, ang mga kinasuhan, si Secretary Gadon, si Congressman Percival Sendanya, at saka si Mr. Haydarian. Hi, kay Sir Art, maraming salamat po. Kay Chinks, kay Miss Malu, kay Pompoko, maraming salamat po sa inyo. Kay Teach Jeannie rin po. At kay Miss Gisando. At kay Ibiang. Sylvia, no? Dongski, thank you very much din po. Okay. Hi kay Sir Niel. Sabi ni Tony C., all of their statements will only be opinions. Totoo yan. May karapatan naman sila magsalita at magpahayag dahil yan naman po ay sinasandala natin na karapatan kapag nagla-live tayo. Di ba? May karapatan sila magsalita at magpahayag, but that doesn't mean that their opinion is going to negate the Supreme Court's decision. Lalong-lalo na kung hindi sila partido doon sa kaso. Tama, sabi ni Gilbert, pag sila, freedom of speech. Pag di ka po pa, libel. Ay, pag hindi ka po pa, tawagin ka sa Kongreso o sa House of Representatives at kikwestiyonin ka doon sa mga expressions mo. To the point na nahaharas or feeling harassed yung ibang mga resource person. Okay, once ko lang to sasagutin. Paulit-ulit kasi yung katanungan, what if the Senate proceeds with trial? Ang nagiging danger niyan ay mayroon tayong dalawang sangay ng gobyerno na magkasalungat. So it may cause a constitutional crisis, a breakdown in order. Kasi normally, maka-allocate naman ang mga powers ng bawat sangay ng gobyerno.
may karapatan, yes, may power na mag-hold ng trial ang Senado, ngunit mayroon din at exclusive sa Korte Suprema ang power to decide cases on or controversies on grave abuse of discretion. So, tingin ko ang last say, kasi nga, pagka you may conduct the trial, but if you do not conduct it in accordance with your rules and you violate due process, the respondent can still go to the Supreme Court. Ang hindi lang po talaga appealable ay yung final na decision. Sabi ni Sir Dean, ang nakakabahala is that the House of Representatives did not do their due diligence before filing another case towards VP Sara. They should have asked questions like, does this go in line with our Constitution? Basic yan before taking any action because the Constitution is designed to protect the people in the state. Yun, tama si Sir. Di ba, basic yan, pero alam natin, Sir Dean, di ba, nagmamadali, kaya nahalata sila. Sabi ni Julian's World, Taal bones useless, no DNA found. Sinunog kasi. So, not no DNA, but no usable DNA. Diba? Hindi natin magagamit yan for any identification purpose. Now, the question is, how did they determine if this is human if there is no DNA? Ano ba siya? Through physical examination lang? Kasi if it is only through physical examination, medyo nakakabahala yun, ha? Kasi, well, let's see. Kaya naman siguro to identify only whether or not it is human. Sabi ni Pragmatist, the problem is not the law. The problems are people with onerous agendas. Hi, Ma'am Artemis. Good to see you. Sabi ni Jackie Luther, I saw the interview of Mr. Haydarian. Napaka-feeling pa rin. Sense is like, need pa daw niya check sa Wikipedia kung sino yung mga nagsampa ng kaso sa kanya. Paka-arrogante pa rin. Well, it's not a crime to be arrogant, but certainly annoying, di ba?